nagbago. Likay ng sansinuko, binasahan na ng yahawa. Alahaya ang posibilidad na isang paghihimaksik, ang panganib ng paggawa ng kalayaan sa mga nilalangay. Napakali, ngunit kung wala regalong ito, ang buhay ay magiging walang kabuluhan. Hindi nais ng walang hanggan na maghari sa mga robot na nakaprogram na gawin lamang ang kanyang kalooban. Nais niyang ang pagsunod ay resulta ng pakilala at pag-ibig, kaya nagpasya siyang tanggapin ng malaking panganib. Bagamat patuloy sa paghahanap ng kahulugan ng kadiliman, hindi balak ni Lucifer na talikuran na liwanag. Siya ay nakipagbaka upang makamit ang isang pagsasama ng mga bahaging iyon na sa walang hanggang kaharian ay magkahiwalay na. Umiiral sa wakas na may pakiramdam ng labis na kagalakan. Nakaisip siya ng isang mapalilang na teorya na kanyang inisip na iharap sa sansinuko bilang isang bagong sistema ng pamamahala na higit na mataas kaysa sa pamamahala ng walang hanggan. Tinawag niyan ng teoryang ang agam na mabuti at masama. Nakabalang kasaluhika ang agam ng mabuti, ang kasama ay tila kaakit-akit sa mga mata ni Lucifer. Nawari ba'y naghahayag ng isang kahulugan ng buhay na higit sa inialok ng manlilikana. Ang kaharian ay nagbibigay daan lamang sa pang-eksperimentong kaalaman sa kabutihan. Sa bagong sistema magkakaroon ng balanse sa pagitan ng mabuti at masama, sa pagitan ng pag-ibig at kasakiman, liwanag at kadiliman. Sa buong panahon kung kailan hinog ang agam na mabuti at masama sa kanyang isipan, alam ni Lucifer kung paano ito itatago. Sa harap ng sansinukob nagpatuloy siya sa kanyang posisyon ng karangalan. Tinutupad ng tungkulin ng tagapagdala ng liwanag. Gayon pa man, gaano man niya subukang magkunwari, ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng kagalakan. Sa paglilingkod sa walang hanggan, ang banal na hari na tahimik na nagtitis ay nagsikap sa pamamagitan ng kanyang mga paghahayag ng pagigig na ihanda ang mga nilikhang may talino para sa malaking pagsubok na papalagok na lang ang marami ang makikinig sa tukso at tatalikod. Ang gabing iyon ng pagsubok ay magpapatikat sa mga tunay na tapat yaong mga naglilingkod sa manlilikha. Hindi dahil sa interes kundi dahil sa pag-ibig nang makita na ang oras ng pagsubok ay papalapit at handa na si Lucifer na magtaksil sa kanya sa harap ng sansinukob. Ang walang hanggan na hindi kailanman tumigil sa paghahayag ng mga kayamanan ng kanyang karunungan ay nanatiling tahimik at nagmumuni-muni. Ang katahimikan ay nagpabalik sa alaala ng unang paglalakbay sa kalawakan sa puso ng mga hukbo nang matapos ipakita sa kanila ang mga kayamanan ng kaharian ng liwanag. Ang Yahawa Alahaya ay nanahimik sa harap ng kawalang iyon. Naalala nila ang kanyang mga salita, ang lahat ng kayamanan ng liwanag ay ibubukas para sa inyong kaalaman. Maliban sa mga lihim na itinago ng kadiliman, kayo ay malayang maglingkod sa akin o hindi sa pag-ibig sa liwanag. Kayo ay maiuging na sa pinagmumula ng buhay. Si Lucifer na nagsimula ng magnasa sa trono ng Yahawa ay nagtanong tungkol sa dahilan ng kanyang katahimikan. Ng manlilikha na tinitigan siya ng may walang hanggang kalungkutan ay nagsabi, dumating na ang oras ng kadiliman. Malaya kang isagawa ang iyong mga layunin. Na makita na ang angkop na sandali para sa pagpapalaganap ng kanyang teorya ay dumating na. Tinawag ni Lucifer ang mga anghel para sa isang espesyal na pagpupulong. Ang mga hukbo na sabik na malaman ang kahulugan ng katahimikan ng Ama ay kumuha ng kanilang mga lugar sa tabi ng napakagandang hanapalaking naghahayag sa kanila ng mga kayamanan ng kaharian ng liwanag. Sinimula ni Lucifer ang kanyang pagsasalita sa pagpaparangal gaya ng dati sa pamahalaan ng walang hanggan. Sa isang malawak na pagbabalik tanaw, ipinaalala niya sa kanila ang mga dakilang paghahayag na nagpayaman sa kanila sa buong walang hanggang panahong iyon. Ang banal na katahimikan ay iniharap niya bilang pagpapahiwatig na ang sansinukob ay umabot na sa kaganapan ng kaalaman na nagmumula sa liwanag. Sa katahimikan inihanda ng walang hanggan ang daan para sa pag-unawa sa mga hiwagang hindi pa naisip na itinago hanggang sa mga hangganan ng kanyang pamahalaan. Nagulat na laman ng mga hukbo ang karanasan ni Lucifer sa
landas